Kasi nakakataas ng blood pressure yan. Hindi ho. No? Ang asin ho, mabuti sa katawan ho natin. Pero dapat, kurot lang. Okay? Diba sabi sa Bible, you are the salt. Ginagawa tayong asin eh. So, hindi masama yan eh. So, kailangan lang natin kurot. Bakit to? Most of the water na in-intake natin, lalo yung ganyan, no? 5 gallons. Wala nang mineral yan. Kasi purified na siya eh. The moment na salain na po sa mga filter yan, ang finished product, purified water. The moment na ang tubig na ininom mo, bottled water, dahil wala ng mineral, sinire-reject ng kidney. Kaya pansinin mo, may inom ka ng inom, ihi ka ng ihi. No? Para ka nag-igib, pag mo sa vibe, tapos yung balde mo, wala rin naman. So still, dehydrated ka pa rin. Kaya hindi gumagaling ang hypertension. So ano the best way? Inom ka laging tubig, maglalagay ka ng asin. Sa tubig po. Yes, salt contains minerals. Iba ginagawa wala eh, nagtitake ako ng calcium para sa buto ko. Hindi ho totoo yun, lalo sisirain niya ng kidney ninyo. Tandaan ninyo, ang composition po ng buto natin, hindi lang siya made in calcium. Diba, iba nagagatas pa? Diba, para doon sa buto. No, may mga kamag-anak, paalis nyo yan. Ang composition ng buto natin, it composed 12 minerals at 12 minerals tsaka 68 micro minerals. So, yung tinatawag po na kailangan ng katawan natin. Saan natin kukunin po yan? Sa asin. Kung may kidney stone, safe po ba ang kidney stone po kasi basically sa kinakain po natin yan. No? If you are not, halimbawa, hindi ka lagi nagiinom ng tubig, ang mangyari po ng waste ng katawan natin, hindi mo mailalabas yan. Ano mangyari? Pwede maging kidney stone, calcium stone, uterus stones, gallstones, jackstone. No? Ano ba dyan? Ano ba stone na meron ka sa katawan mo? No? Kasi hindi mo naiihi. Pag hindi mo naiihi yan, nagkakaroon ng uric crystal formation. Pupunta sa mga joint mo. Crystal. Pag ginawa mo, ogoy, masakit yan, tinatawag na gout. Diba? Kasi hindi ka umiihi. Hindi ka hindi kasi uminom ng tubig. Hindi ka pinagpapawisan. Kailangan magpawis. Diba? Sabi sa Bible, sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain. In reverse, pag nagkumain ka, magpapawis ka. Diba? Paano? Halimbawa, exercise. Diba sabi, may pakinabang, ang pagsasanay sa katawan. Sabi sa Bible eh. So, dapat nag-exercise tayo. If you want to live longer, yung kaibigan ko ho, 97 years old. No? 3 times a week, nagsuswimming mo yan. Pag lumabas, naka-highs, nagre-text pa. Yes, sabi ko, Mami, ano sikreto mo? At the age of 97, you look 50. Sabi niya, I love walking. Wala siyang ginawa, hindi maglakad na maglakad. Oo, hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi sa kanila. Lakad ng lakad siya. Hindi, ibig sabihin, you need exercise. Kailangan natin, exercise promote good circulation. Kailangan natin yan. So, water contains salt, naiko-correct po. Kasi pag hindi kayo minom ng tubig, lapot ang dugo nyo. Ano mangyari? Yung pababa, okay siya. Pero pag pataas, nahihirapan ng puso. Kaya merong heart enlargement. Hindi niya maiangat ng konti. Pagdating sa ospital, susweruhan kayo. Susweruhan namin kayo. Advice namin yung nurse. Ano laman yon? Di ba? May laman yun, tubig tsaka asin. Laman yan eh. Yun lang yung laman nun. Diba? Kaya iba, di okay na. Bumaba na yung blood pressure. Binigay na yung bill. Ako, na-stroke na naman kasi laki ng babayaran. Kung kumukurot na lang ako kayo ng asin. Diba ho? Basic ko yan eh. Naiko-correct lahat. No? Lahat ng uri ng karamdaman. Pag ang organ po nag-malfunction, bakit humihina ang organ natin? Kasi number 1, dehydrated. Hindi tayo nagiinom ng tubig. No? Nagloloko yung hormones kasi dehydrated. Okay, maraming mga babae nagloloko yung men. Anong klaseng asin? Dapat to yung rock salt. Wag ko kayong Himalayan salt, pink salt, no? Okay, Celtic salt, no? Sa Pilipinas po, sa norte, may mga taga-norte ho rito, ano kaya, no? Nasa kanila, nasa 92 minerals yung asin sa kanila eh. Ang pinakamagandang asin sa buong mundo. Wow. Kaya lang in-introduce sa atin yung synthetic.
ano po impact niya? Hindi naman kasi nadi-dissolve sa tubig yan. Chemical yan eh. Kaya pag ininom mo, chances are sisirain ng kidney. Pansinin ninyo, way back 1980, maraming dito, buhay na, kami nila pastor, no? Hindi uso yung hindi kilala ang dialysis center sa atin. Pero pag kayo nagawi ng Pilipinas, yung dialysis center tsaka 7-Eleven magkasindami. Oo. Ano ibig sabihin ko niyan? Maraming Pilipino ho, sira ang kidney. Ang nakakalungkot isipin, maraming doktor sa atin, hindi ko naman sinasabing lahat, especially mga nephrologists, very aggressive. Pag tumaas na ang creatinine mo, gusto na kagad sa leg. Baka meron sa inyo rito, baka mag-anak. Hindi ho ganon. Tandaan niyo, pag mataas ang creatinine, the first thing na gagawin po natin, ibig sabihin depleted ang kidney, kailangan niya ng rest, kailangan ng pahinga. Huwag mo nang papakainin ng mga karne. Kung kaya mo mag-liquefied diet, go. And one of the best way, the fastest way, para mapababa ang creatinine, cholesterol, mag-steam bath po kayo. Steam bath. Sa Tagalog, suob. Sa Bisaya, tuob. Sa amin sa US, steam bath. Yung hot water. I gotta do it steam bath later. Ayan, ang tawag po ron is, tawag dito, bath therapy naman ho yun, yung nakababad ka sa maganda ho yun sa mga nagdidysmenorrhea, meron tinatawag na myoma, nagkakaroon ng sciatica, ginagamit ho yun. No? Kasi sa atin sa sciatica sa atin, na-opera yan eh. Pero sa kliniko, hindi. Na-align lang po namin yan. Isa akong chiropractor po pala. Uy! Wow! No? Yung mga... Nilipat mo na ako ng katabi, mabagalian ako dito. Ayan o, yan ang ina-align namin yan. Particular sa babae, especially kung nag-video kayo, dapat ina-align talaga ang spine. So, water can help. Ngayon, just in case na meron na kayong sakit, dalawang reason lang yan, ba't nagkakasakit. Number one, toxicity. Tsaka deficiency. Regardless kung ano sakit ninyo. Cancer, ang cancer hindi sakit. It is only a message. No? Ibig sabihin, ang katawan natin, remember, we are created with perfect mechanism. No? Kagilag-gilalas ang pagkakakreate sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dapat ingatan natin. Diba? Kasi minsan, kailan ba natin napapabayaan ang sarili natin? Pagkamali, kinakain natin. Diba? So, pagka pinabayaan po ninyo ang kalusugan natin, kasalanan yun. Kasi pinahiram lang yung katawan natin eh. Subukan magpahiram ng laptop. Nung sinori sa'yo, mouse na lang. Di ba sarap isakan yung yung mouse sa... Wala pa yung charger. Meaning, pag isinori natin kasi ba, putol na yung paa, bulag na yung mata, di ba? Wala na, putol. Isa na lang kidney, no? Donate pa. Parang gano'n na lang yung setup natin eh. So, kasalanan yon. Kaya sabi sa Bible, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Diba sabi sa gawa, ingatan natin eh. May ano yan eh, may advice ng Panginoon dyan eh. So, paano natin iingatan? Sundin natin yung law of nature. Sabi sa Ezekiel 47:12, ang bunga ng punong kahoy ang magiging pagkain, samantalang ang dahon ang siyang magiging gamot na sanlibutan. Sabihin, sa Ecclesiastes ang sabi ron, ang Panginoon ang siyang nagpapatubo ng mga halamang na igagamot. Kung kaya, di kinaliligtaan gamitin ng matatalinong tao. Di ba ho? Pansinin ninyo yung aso, pag masama ang pakiramdam, ano kinakain ho? Di ba damo? Dahon. Dahon? Mabuti pa sila, alam nila yon, no? Sa atin, gamot ka agad eh. So ngayon, doon tayo sa root cause para hindi masyado mahaba ang lecture natin. Toxicity tsaka deficiency. Pag sinabing toxicity po, yung lason, basura na hindi natin nailabas, yan nagkukos ng sakit sa atin. Kaya nga 90% of all diseases begins in unhealthy. Well, especially kung mga hirap dumumi, constipated, no? So, kailangan ilalabas natin kasi kung hindi, ito po yung nagkukos na infection sa katawan natin. This infection can cause inflammation. This inflammation can cause pain. Kaya may mga pain ka nararamdaman. And this pain, pwede mag-cause po ng other health problems sa katawan natin. Iba, binubukol na siya. Na pag binukol siya, wag mo munang dadalhin sa onco.
Kasi pag nakita, Dok, may bukol ako sa breast. Sige, tanggalin natin yung breast. Ang tinatanggal yung breast. Tama. Yes. Kawaran ko, Dok, may bukol ako sa ovaryo eh. Adi, total removal ang gagawin natin. Dok, may bukol sa leg. Di tanggalin ang leg. Magkapita lang ulit ulo para... Bukol is just a message. The only way to remove the bukol, you have to eliminate the root cause. No? Ano yung root cause? Toxins. Sabi nga namin, kung gusto mo layasan ng daga at saka ipis sa bahay mo, maglinis ka ng bahay mo. Tama. Gusto mo layasan ng maraming sakit sa katawan mo, maglinis ka ng loob ng katawan mo. Cleansing. And one of the most powerful cleansing is fasting. Diba? Jesus Christ, nag-fasting yan. Other apostles, they do fasting. Yung mga unang alagad ng Diyos, mga propeta, they do fasting pag nagkakasakit. Ang fasting po ay pagbibigay lang ng opportunity sa katawan na mag-rest. Tama ha? Kasi kahit kayo naman napapagod, tama? Pag napapagod, hindi maganda magtrabaho, masama ang katawan, tama? Even the organ. Kapag ang organ po na-overwork, hindi na siya magpipilter yung kidney mo. Hindi na magpipilter yung liver mo. So what will happen? Fatty liver, tumataas ang creatinine. Bakit tumaas ang creatinine? Hindi nasala yung dumi. Tumatapon na sa dugo natin. Ibig sabihin, it required rest. Kaya na siya nagkakaroon ng time para mag-rest when you do your fasting. Expensive bang fasting? Hindi ka kakakain eh. Walang gastos, di ba? Sabi nga, the onset of total recovery is to do the opposite things. Alam ba ano cause ng sakit? Pagkain. Hindi, huwag kang kumain. Sa ospital, bakit nakaka-recover ang pasyente? Hindi pinapakain. Hindi sila... Una, tulog sila ng tulog. Kasi binibigyan ng break ang katawan para makapag-rest, tama? Yung pagkain na piniprepare namin, wala talagang lasa yun. Para hindi ganahan kumain yung may sakit. Naman ng bayan. Siyempre naman, may doktor na nag-a-assist sa inyo. Diba? So, kaya sabi natin, prevention is more better than cremation. Kinikrimitan na yun na nagkakasakit ngayon. So, cleansing can help. Cleansing can help para ma-address lahat ng sakit ninyo. Huwag mo kayong maging dependent sa gamot. Remember, your body is made of nature. When you took something, synthetic drugs, perfect yan kapag ang concern mo for immediate. Alam ba, biglang nag-collapse o kailangan ng gamot kaagad. Kailan nagiging masama ang gamot? Pag ginawa mong lifetime. Diba? Lodopin, Losartan, Bicardias, U-Block, Calci-Block, Beta-Block, Halo-Block, Mono-Block, lahat na nagagawin. The moment na maintain mo yan, may maintain po ninyo sakit ninyo. May maintain, kaya tawag yan maintenance eh. Ano ang dapat na mini-maintain? Yung lifestyle, healthy living. Dito, kasi syempre may mga family tayo sa Pilipinas. Sabi ko madalas sa pasyente ko, kung marami ko kayong priority sa buhay ninyo, karir mo, trabaho mo, no? Pamilya mo, tama ba? Higit sa lahat na dapat nabigyan ninyong priority, bukod sa paglilingkod sa Diyos, yung kalusugan po ninyo. Bakit? The moment na mawala ang health po ninyo, lahat ng priority ninyo mawawala yan. Tandaan ninyo, kahit anong yaman mo, mabibili mo yung ospital, yung doktor, pero yung kagalingan, hindi mo mabibili yan. At the end of the day, babalikan mo pa rin ang sarili mo. Kaya mo pa ba? Paano natin gagawin yan? Ganun na, hindi yung doktor na mag-decide sa inyo eh, para makarecover kayo eh. At so ano point ko ngayon? Hanggat malakas ka, do something for your health. Ang problema sa atin, minsan, yung mga talk namin, madalas ko sinasabi yan. Kailan lang na-appreciate? Pag may sakit na, pag sinabi mo exercise, asa ka na. O na-stroke, doon na nag-exercise. Nakita ka yun, di ba? Nagdadaki, nakatalo yung chinela sa paa. Kaya sabi ni Doc eh. Reality. Reality talk. Tama. So hanggang kaya ninyo. Hanggang malakas ka, hanggang okay pandilig mo, malinaw mata mo. Do something for your health. Kasi health is wealth. Kalusugan na kayamanan. Gets po? So when you do your cleansing, I suggest do detoxifications. No? Pag may mga sakit na, doon kami nagre-recommend ng herbal medicine.
Ang herbs po tsaka supplement magkaiba yan. When we say supplement, ito yung mga bagay na pwede mong kainin na may health benefits. Halimbawa, prutas, gulay, may vitamins, minerals, that is supplement. Pag sinabing herbs, gamot po siya. Hindi mo siya pwedeng kainin. Halimbawa po, herbs, lagundi. Nakatikim na ba kayo ng ginataang lagundi? Oh, yeah. Wala naman, no? Walang nga kasi kinakain yan eh. Makaya to. Mamaya na ba? Makaya. Saka maingay dyan. So, ayun. So, we give herbs. Na depende po. Kung halimbawa high blood, ang high blood naman, napapagaling naman ang high blood eh. Now, the only way, syempre, do hydration from time to time, no? Then, of course, bukod sa detoxification, we will say detox, ito yung paglilinis ng katawan natin. Kaya lang iba kasi hindi kaya talaga mag-fasting. Tama? Kaya nagbibigay kami ng mga supplements. This supplement can help para, kung ano ba, alternatively, may iniinom kang kape. No? Magkikreate kami ng isang produkto po which is not intended for selling, but this is intended para makatulong sa health mo. Kasi iba pag may kape, naku, bibenta na ko niyan. Yun ang mindset kagad eh. Hindi yun. Kasi iba, ganito sir. May niresetahan ako. Sir, mag-take ka ng 10 capsule ng moringa. Sabi niya, Dok, di ba malunggay yan, Dok? Oho, ito kakain na lang ako ng malunggay. Diba? O tama naman, fresh pa. Tama? Yes, tama. Gano'ng karami po, Dok? 10 puno, 3 times a day. Diba, hirap na para kang kambing na hinginain ka. Magapo na nandun ka, di mo pa naubos yung 30 na puno na kakainin mo. So, kaya may mga capsulated eh. Para easy to swallow. Kaya nga may technology tayo. Para at least capsulated, iinumin mo na lang. Then, magagawa mo yung... Mahirap yun. Maghapon na hinginain ka. Tsaka hirap i-digest yun. Diba, pag kumain ka ng malunggay, paglabas, malunggay pa rin, di ba? So, kayo naman, di ba? Pag gano'n, di ba? Tapos ka na eh. So, ibig sabihin po, ang hirap i-digest po niya. Kaya capsulated po siya. Meron no ako, personally, meron akong kinrate po, pinormulate na coffee. Again, this is not intended. Pagka ginamit ninyo, ang purpose po nito, to promote good digestion, tsaka good elimination ng bowel. At ang impact nito, dahil sa meron siya mga herbs na panlinis ng bituka, tandaan ninyo, kapag hindi regular ang bowel movement, sunod yan sakit. No? Sunod yan, nagkakaroon ng maraming klaseng infection kasi andyan lahat ng bakterya. Then, ikinokorek dapat ng pagkain. Kung type A ka, dapat vegetarian ka. Hindi ka pwede magkarne. Kasi mahina ang digestive system po ng type A. Pansinin ninyo, bakit namin pinag-aralan yan? Kasi na-trace namin, yung lifespan ng hayop noon hanggang ngayon, parehas eh. Hindi siya umiigsi. Wala kang makikitang kalabaw na na-stroke eh. Nakita na kayo nun? Wala pa naman po. Yung nag-aaralo, tabingi yung muka. Walang ganun eh, di ba? Okay, baka nag-insulin. Bakit? Kasi tama ang kinakain nila eh. Di ba? Sino type A dito? Blood type A. Kayo mga vegetarian kayo kasi mahina ang secretion ng acid. Hindi mo kakain ng gulay. Ang type A po, basically, mababa lagi ang blood pressure. 90/60, 100/70. Hindi ko kayo low blood. Hindi alam na mga medical yan. Kasi di ba nag-aaral yan eh. Mababa lagi. Hindi ka pwede kumain ng karne. Ang descendant ninyo, ang community nila dati, the only way to survive, kailangan magtanim ng mga root crops. Yan ang descendant ninyo, pinagmulan ninyo yan. Then on the other side, andito naman yung mga hunter-gatherer. The only way para makasurvive, kailangan mag-catch ng mga hayop. Lulutuin, kakainin. Sila yung mga type O. Sila yung mga type O rito, kaway-kaway. Yan. Kayo yung mga carnivorous. Carnivorous. Mga mahilig sa animal. Mahilig sa karne. No? Talagang mahilig kayo kumain ng karne. The only way para mababuhay ninyo, sir, kain kayo ng karne with vitamin C. Yan, dalawa na yan. No, protein tsaka vitamin C. Magsusurvive kayo yan. Ang type O, very prone sa tinatawag po na acid. No, uric acid, cancer, stroke, heart disease. The good thing sa type O, mas mabilis ang recovery nila. Ganun o yun. So si type O, si type A, nagkatinginan sila, nagkita sila eh. Na in love, nag-family,
lumabas si type B. Sino sa type B dito? B+. Yan. Hindi ko alam kasi. B plus, B negative. B. Ang type B naman, very prone sa headache, migraine, allergy. Very, very brittle ang buto ninyo. Marupok. Kaya malalaki sa gabi, sumasakit dito. Oo, ganun yung mga type B. Common yan. Dysmenorrhea, migraine, headache, nagkakaroon ng hormonal concerns. Yan ang mga type B. Okay? Then, si B, si A, nag-meet, lumabas si AB. Sino AB? Yan. Ang last na ano po, last na development ng blood is AB. Kaya konti lang po kayo. Hindi dahil sa royal blood po kayo. Ayaw po, may royal blood po ako. Ayan. No? Huli kasi kayo. Ang maganda niyan, yung bawal sa A tsaka sa B, bawal sa inyo. Ano yung mga bawal na pagkain? Sa type A, you can eat everything except tomato, potato, cabbage, eggplant, corn, mango, papaya. Those food contains toxins na kahit anong gamot na in-intake mo, di ka makaka-recover pagka mali ang kinakain mo. Ganun po yun. No? Sa type O, iwasan po yung patatas, eggplant, corn, yung mga orange, avocado, yung mga tawag dito, yung pwedeng kumain ng karne except yung fats. Iwasan ninyo yan. Okay, tapos yung mga tawag dito, brewed coffee, soft drinks kasi it can cause more acid. Iwasan din po ninyo yung pagpupuy. Alam niyo yung pagpupuyat po, it can cause more acid sa stomach. Kahit hindi ka kumakain ng karne, hindi ka uminom ng soft drinks, pero acidic ka, it can cause, yes. Lalo isip ka ng isip. Wala ka na may iniisip. Di ba? Mahirap yung gano'n. Di ba? Meron naman po siya. Meron iniisip. Okay. Gano'n. No? Kala ko si Eddie. Diba? Eddie siya. Ayan, di ba? Gano'n, di ba? So basically, nagkukos na acid. So, yun, iiwasan ninyo. Sa type B, chicken. Worst food ng type B is chicken. Kaya iiwasan ninyo yung manok. Yung tofu. Yan. Sa AB, kung ano bawal sa A tsaka sa B, ganun din. So meaning, when you do your cleansing, ang isa sa pinaka-powerful cleansing, use calamansi. Bye. Pinag-aralan ko yan. Nag-research ako. Nag-depends ako niya sa UP. And they found out more than 250 na klase ng karamdaman pwedeng gumaling sa calamansi. Ang problem, wala kasing kalamansi dito. Pero ang 4 na pirasong lemon is equivalent to 1 kalamansi. Wow! Mas marami kayang Ganun o yan. So when you are going to start the program with regard to cleansing, halimbawa kayo vaccinated, tama? Those vaccine kasi contains lead that can create more damage sa DNA natin. Wala, nagpa-vaccine pa. Hindi ninyo alam yan. Kaya marami ho on the spot pagka dali ka ng katawan. At for sure, 101%. After vaccination, may mga bagay kayo naramdaman na hindi yung naramdaman natin. Ganun o yan. Iba, medyo late ang effect. Pero at the end of the day, ang effect po niyan talagang worse situation natin. And the only way para ma-clean up, ma-wipe out those chemical concern na sa blood natin, use calamansi. No? Dok, paano gagawin? This is just 10 days program. First day, upon arising. Okay? Pagising sa umaga. Empty stomach, wala pang bumog, wala pang kape, walang toothbrush. Mag-slice ka ng 4 na pirasong kalamansi. Squeeze mo yan. Inumin mo directly, walang water, walang tubig. Ops, teka muna, Dok. May hyperacidity ako. Dok, may ulcer ako. May gastritis ako. May heartburn ako. Tama? Alam niyo ba, when you are suffering to those kind of illness, sabi sick, galing mo gano'n, nag-acid, sobrang... Natandaan ko one time si Governor Cantimbuhan. Sabi niya, Dok, kailangan magpatakbo sa ospital. Bakit po? Kakaroon ng acid. Matindi ba? Sobrang hapdi. Kuha ka ng kalamansi. Biyakin mo, sipsipin mo, medyo hesitant pa siya that time kasi kalamansi acid eh. Alam niyo nangyari, amazingly, within 3 to 5 seconds, nawawala ang acid. One of the most powerful medicine to suppress the severity ng acid sa stomach is calamansi. Those acid in the calamansi can help to neutralize the severity of acid in your stomach. It can neutralize.
The moment na ma-neutralize yan, it can create alkalinity sa stomach natin. Nagets po ninyo? So ano meron sa kalamansi? Ang kalamansi po may citric acid that can help to dissolve all those stone formation sa katawan natin. Kidney stone, calcium stone, uterus stone, gas, it can help to dissolve. Then yung tinatawag po na glutathione sa kalamansi can help the liver. Para kung halimbawa fatty liver ho kayo, naikokorek ko yan using kalamansi. Nagets po ninyo? Then those acid, yung alkalinity ng kalamansi and even the vitamin C can remove all the waste product po sa blood natin. Kaya kung kayo vaccinated po, nakiklin na po yan. So, unang araw po 4. Susundan ho ninyo to ha. Sunod na araw po 8. Parang ayaw nyo na. Hindi na natin tutuloy. O, sunod po 12. 16. 20. After 5 days, 20 uli. 16, 12, 8. Dok, bakit pa-reverse? I-reverse kasi natin yung mga irreversible na sakit ninyo na hindi kayang gamutin po ng medisina. So, this is just intended to clean up the entire system. It can help also to boost your immune system. Palalakasin. Dok, tuwing kailan ko gagawin yan? Kahit every month. Sabi ko, sasakyan nga, merong change oil eh. Tayo, wala tayong change oil. So, wala masama sa kalamansi. Mataas ang vitamin C po niyan. Sa kalamansi. Kaya nga may C. Di ba? Yung dulo, kalamansi. So, mataas ang vitamin C. Di ba ho? So, matibay ka. Lalo dito ho, ang number 1 sakit dito, respiratory. Kailangan i-boost po ninyo yung immune system po ninyo. Actually, di nyo kailangan ng mga supplements. Kailangan ninyo is knowledge. Kaya pag nagkakasakit, medyo matindi, that was about time, kailangan nyo ng doktor. Kasi ang doktor, talagang kinrate ni God yan. Para, di ba? Sabi nga, may kanya-kanyang talento na binigay eh. O, di ba? May binigyan ng talento sa pagtuturo, no? May talento sa pangangaral, di ba? May talento sa panggagamot, may kanya-kanyang ano po yan, talento. So, pagka medyo severe na, huwag ko kayo magsi-self-medication. Hindi maganda yon. Lalo kung may cancer, kidney failure, gano'n po siya. Nagets po, ano? So, ayan po ang programa na binibigay namin. Although, may mga supplements po kaming kinikater, but this is just intended for personal concern. Tinitailor kasi ang sakit. Depende kung ano sakit ng pwede mo. Ngayon, for preventive concern, yun, pinapagamit namin. Halimbawa, yung coffee na formulation namin, pwede you take yun, it promote good digestion. Tsaka, mahusay siyang pang-lose ng tinatawag ng weights. Halimbawa, nagkakaroon ka ng fatty liver, yung puso mo balot ng taba. Sinusunod niya mo yan. Yung pastor na ako ngayon, ha? Papromote ako bigla. Kasi more on verses ang binabanggit ko. Ayan. So, ayan, it can help. No? Pagka may mga problema na po sa puso, meron akong formulation na tawag ko cardionerve naman o yun. Instead na magpa-bypass ka or stent angioplasty balloon, yun na lang i-take mo, mura lang yun eh. Sa atin, 500 pesos lang yun, natatanggal yung bara sa puso. No? Meron naman akong formulation, pagka may kidney problem, okay, nagkakaroon ng tinatawag na hormone. Meron kaming formulation, tawag namin phytostin. Ito po, kinrate namin para i-replace yung mga maintenance na iniinom ng tao. Kasi pinag-aralan siya sa Amerika, Canada, Australia. Meron siyang clinical study. Ano yung clinical study? Nagpapababa siya ng blood pressure. Eh, may maintenance ka sa blood pressure. Slice ka agad. Nagpapababa ng sugar. Eh, may maintenance ka sa sugar, may insulin ka. Slice ka agad. Nagpapababa ng cholesterol, uric acid, na tumutunaw po ng bukol sa katawan. Ito po yung mga clinical study na lumabas sa kanya. Ang maganda nito, hindi ho siya synthetic. Galing lang po siya sa mangustin. Kaya nga tuwan-tuwa ibang lahi. Sabi kagaling mga Pilipino mag-formulate ng mga anak. Kasi marami tayo yan eh. So, instead na mag-maintain ka na synthetic, yun na lang. The moment na mai-correct mo yung concern mo, hindi mo na kailangan ng maintenance. Pag sinabi maintenance, may maintain mo yung sakit mo eh.
So, yun, isasabay po ninyo yun. Again, hindi ko kayo gagaling sa supplement. Tandaan ninyo. Gagaling kayo pag ikinorek po ninyo yung lifestyle po ninyo. Nagets po ninyo. No? Kami yung doctor, mga holistic kami. When we say holistic po, we treat not only the physical concern, even yung tinatawag na psychological, we give counseling. Meron kami tinatawag sa tawag rito, even spiritual concept. Kasi ang sakit to minsan, hindi naman galing sa kinakain, minsan sa kanya. Nagets po ninyo? Ano katunayan? Kilala niyo si Job. Si Job, batuwid na lingkod ng Diyos. Binigyan ng sakit, hindi. Napagkaisahan siya eh. Kaya naman sumusunod sa iyan kasi binibigay mo lahat. Ba't di mo subukin? Di ba gano'n siya? O sige, subukin mo, huwag mo lang papatayin. Sinubukan ito ni Taning eh. Pinatay lahat ng anak, inalis lahat ng kabuhayan, di ba? Binigyan ng mabigat na karamdaman, at ang pinakamabigat na pagsubok na ibinigay sa kanya, yung asawa niya na inaasahan niyang kakandili sa kanya, sabi sa kanya, sumpa mo na Diyos mo para matsugi ka na. Di ba ganon? Ano sabi ni Job? Teka muna, maglilingkod lang ba tayo sa panahon ng kasaganaan? Sa gantong sitwasyon, iiwanan natin siya? O tanong, nagtagumpay ba si Job? Minsan ang karamdaman siya nagbibigay. Para mates. Kasi simple lang naman talaga. Kasi ang nagpapagaling talaga sa totoo lang, siya. Di ba sabi niya, anak ko, pag nagkasakit ka, dumalangin ka, pagagalingin kita. Ganun lang kasimple. Ba't niya sinasabi yan? Marami kasi sa atin pag nagkakasakit, lahat ng bansa na ikot na. Kakahanap ng doktor. Matala siya na agay no? Sarap babatukan ka talaga pag ano eh. Kasi simple lang instruction, dumalangin ka. Pagagalingin kita. Minsan, it's a matter of faith. Amen. Diba? Sabi nga, faith can move mountain eh. Yan pa kayang bukol mo. Bundok nga, kayang alisin eh. Bukol mo pa kaya. Ang kailangan lang, sampalatayaan mo siya. Tsaka meron ng science dyan, psychoneuroimmunology. Napatunayan po ng siyensya na ang isang taong mananampalataya even without any single medication. Gumagaling siya. Yan ang hindi kayang gamutin po nung ano. Nagets po ninyo? Kaya tama ginagawa ninyo, you spend time for worship. Hindi nyo pwede iwanan yan. Amen. Kasi yan ang tungkulin natin eh. Diba, kinrate ka hindi para magtrabaho rito. Kinrate ka para mag-serve sa Kanya. Para lahat ng kailangan mo, pag dumalangin ka, ibibigay niya sa'yo. Tama-tama. Tandaan ninyo, lahat ng kailangan natin, marami siya. Amen. Lahat ng kailangan natin, hindi niya kailangan. Nagets po? Kaya minsan nagtatampo siya eh. Sige nga, kayo ng taong masasama. Kapag ang anak ba ninyo humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Pag humingi ba ng tubig yan, bibigyan ninyo ng ahas? Kung kayo nga masasama, pag humingi anak ninyo, binibigyan nyo ng mabuti, ako pa kaya. Sabi niya nga, bet din nyo ako subukan. Nang hindi ko ibuhos ng walang sapat na sisidlan sa kamangyan na mga pagpapalang kailangan nyo. Kailan lang natin humingi. At magagawa lang natin yan, tandaan ninyo, pag tayo lagi connected sa Kanya. Tama? Huwag kayong gagawa ng bagay na kagagalit niya. Magiging mabait siya sa inyo. Kahit anong hilingin nyo, ibibigay niya sa inyo. Nagets po ninyo? Ayan, tama, nagbibigay ng panasana buhay. Pero huwag nyo kakalimutan yung connection lang sa Kanya. Nagets po? Anong mga product yan? Yung products po namin, meron kami mga Kopi. This Kopi can help for clean up the body. Then, ako halimbawa, may mga nagloloko ng mga menstruations, meron kaming napkin na formulated and naglagay kami ng negative ion, tsaka graphene. This is the first technology po. Ang purpose po nito, ba't namin pinormulate, para yung mga nagkakaroon ng myoma, instead na pa-opera, nilalabas po yun. Naturally. Pati nagkakaroon ng PCOS, nilalabas po yun. Naturally. Na-absorb po yun. No? Wala siyang meron siyang carbonated. Ang carbon po, for your information, uling lang po yan. Uling. No? Meron kaming cases po niyan sa Nabasaklan, nagkaroon ng bukol dito. Tinanggihan po sa hospital kasi wala naman silang pambayad. Sabi ko, kuha ka ng baon ng nyog. Ulingin mo yan. Pag naging uling, pag naging pulbo, ipapahid sa leg. Yes.
Nawawala ang bukol eh. Meron kaming hydrocephalus. Bata, 6 months old, malaki pa yung ulo sa katawan. Taga Nabasaklan yun. Sabi ko, ma'am, pahiram mo ng uling. Di pinahiran doon kaya na, buka ng pusit yung anak ko. Lagyan mo plastic. Nagulat siya pagising sa umaga. Bakit? Basang-basa hinigan yung ulo, nag-shrink, bumalik sa normal. Imagine na magkano hiningi ng hospital, 300,000. Saan kamay mo ng Diyos kukunin 300,000? Eh, labandera. Yung asawa niya, security guard sa Boracay. Imagine niyo, uling lang. Di ba ho? Ano pa, yung mga naka-cardiac arrest, bet marami na mamatay sakit sa puso. Eh, because of lang, alam nyo ho, pagka meron sa inyo yung atake sa puso, okay? The best way na pwede yung gawin, kuha kayo siling labuyo. Alam ba, na-stroke, inatake, lagay mo sa ilalim ng dila. Huwag mo nang dudurugin. Kasi magagalit sa iya pag natauhan niya kasi ahang niya. Lagay mo lang. Siling labuyo can help to let your body to produce nitric acid. It can save life even 10 seconds. Sa hospital po, pag meron dineliver sa amin dead on arrival, di wala ng pulso, pero meron pa rito, pulse rate. Pag nilagay yung silip, bumabangon ng pasyente. Alam niyo kung bakit? Eh, anghang nun eh. Nalagyan mo yan. Na talagang cardiotonic yan eh. Bubuhay ng puso. Bubuhay ng puso. No? Sa diabetes, kuha ka. Sabi, Doc, diabetic ako. May gamot pa sa diabetic. Meron no. Kuha ka ng 2 itlog, grow. Sama mo na 4 na pirasong siling labuyo. Yes. In 5 minutes, nagni-negative po ang diabetes. Diabetes can be cured naturally. Anong kailangan? Pagkain. Kaya sabi natin, sabi ng lolo ko, let your food be your medicine and your medicine be your food. Diba ho? So, hindi ho yung butika. Yung pagkain. Kasi yan ang kailangan ng katawan po natin. Nag-gets po ninyo. So, meron mga cases na may tumawag sa akin, Doc, I'm 65 years old, I have severe bleeding, hindi huminto. Sabi ko, Nay, kuha ka ng saging na saba, iwain mo yung gitna, nagtara mo ng 4 na siling labuyo, sandwich mo, pagkagat, dunok agad, gawin mong capsule yung saging. Pagkagat dunok, wala kang yan. So nagulat siya, bakit? In 5 minutes, nag-stop ang bleeding. Mausay po yan na anti-hemostatic yung tinatawag ng siling labuyo. At least di ka nagiging drug dependent. Kasi pag naging drug dependent, sunod maging addict ka dyan. Drug addict, labas mo. Diba? Actually, lahat ng gamot so far, lahat ng sakit pwedeng i-recover po ng tamang pagkain. Ang kailangan ng pagkain. I remember one time, nasa kotse ako noon sa atin, sabi ko, ano ba yung TikTok na yan? Diba, medyo curious ako eh. Sige nga, subukan ko mag-open ng TikTok. Open ako. Traffic, alam nyo sa atin eh. It took hour bago ka. Tapos nag-TikTok. Ang topic ko lang po, paano pababain ng cholesterol, sugar, uric acid sa simpleng paraan. Alam mo, pagising ko sa umaga, 1.5 million. Nag-viral siya. Sabi ko, ganun ka excited ng tao pagdating sa health. Kasi tandaan ninyo, isang bagay lang hindi nawawala lagi sa uso. Alam nyo kung ano? Health. Kaya any health supplement or health products, hindi nawawala yan. Laging ginagawa. Lalo kung maganda. Lalo kung meron tinatawag na education. Diba? Kasi hindi pwedeng bigay mo lang yan, tapos painom mo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat nagtuturo talaga. Dapat ang layunin talaga, makatulong. Hindi para mang-scam, mag-recruit. Hindi, wala na tayo sa gano'n eh. No? Kaya namin sinasabi to, para ma-share po sa inyo. Kahit paano, malayo kayo sa pamilya ninyo. Diba? Walang iba nag-aalaga sa inyo, kundi sarili din ninyo. Hirap magkasakit dito. Walang pwedeng tumulong sa atin. At hindi lang yan. Pagka tayo naman healthy sa Pilipinas naman, may sakit yung kababayan natin, siyempre, apektado rin yung emotion natin. Diba? Hindi ka rin mapakali dito kasi may sakit eh. So, kung meron kayong knowledge, at least na-share po ninyo. No? Pwede nyo po i-share yung may YouTube ako. Lahat ng sakit po, in natural medicine, andun po yung solution.
Panoorin nyo lang, Rodel Olega. Makikita nyo po doon yung mga ano. Rodel. Yung mga iba-ibang topic. How to reverse kidney failure. How to reverse diabetes. What are the natural cancer treatment? Olega. Aha. Rodel Olega. Rodel Olega. May mga supplement po akong pinopromotes doon. Particular sa Lean and Green. Narinig nyo na ho ba ang Lean and Green? Ako ho ang corporate doctor po ng Lean and Green. Lean and Green. Opo. Ako po ang corporate doctor niyan. Ako yung formulator ng mga products po nila. Then nagbibigay kami ng mga libreng training and education. Para lahat ng mga distributor namin, may background talaga, may knowledge pagdating sa ano. So you can use the products. Ngayon, if you want to get the products in discount price, I suggest be a part of Lean and Green Trading Corporation para nakaka-discount po kayo. Again, this is not intended to do business for at least personal consumption. User ka. Tama ha? Yan, kung gusto mo makalibre, gusto nyo libre ha? Products. Sino gusto libre? Sige, sige, andito may mag-sponsor. Isa, dalawa. Sige, lahat kayo. Okay, ito yan. Pag libre ho, walang visa. Tsaka ho may sumpa. No? Yeah. Actually, you will get the products for discount. Don't excuse me. We need to go. Apa. Pero So again, yung thank you very much po sa Hindi, you can stay. You can Ako stay. lang. Bali, kung ano man yung kukunin ko yung detalye mo sa kanya. Yes, Papa. Phone number sa Pilipinas or Apa. ano mang WhatsApp or Messenger. Tama po. We'll keep in touch. Tapos kung meron ka na ba makausap sa Hong Kong, Wala pa po so far eh. mag-usap tayo. Dito ako magbubukas po sana to. Sige, then, ano kung Still have more time pa naman, Tuesday pa naman ang balik. Papunta muna ako ng Macau. 5 days Sige. din ako. Tapos kung wala kang commitment sa Hong Kong, Puntas. ano tayo ng kung ano yung pwedeng gawin sa Hong Kong, then we can spare that. Yeah. sige pa, Pastor. Sige, umauna muna kami kasi may kliyente. Yeah, Pastor, no, see you, see you. Tandaan nyo ha, Ano? siling labuyo. Kalamansi. Okay. Sinig sa tuyo kalamansi tapos po itong ano pa. So this time, siguro gawin natin, because I can give free consultation.